Dali na. Dali. Tara, sama ka. Dali. Alis tayo. Tara. Tara. Tara, Ibi. Hello mga ka-far parent. Ito si Bukjo, yung pinakauna kong aso. Siya ay 9 years old na. Diba last year, na-i-vlog ko na din ito. Meron siyang bukol sa dede. Ayan o. At na-i-consult ko na din ito sa doktor. Ayan, hindi ko mapag-groom kasi nga meron siyang bukol. Baka matamaan pag pinag-groom ko. Ayan o, sa dede niya. Lagi niya dinidilaan. At naipakonsult ko na din ito sa vet last year. Maliit pa ito noon, maliit pa itong bukol niya. Pinakita ko sa vet. At ito daw ay mammary tumor. Mammary tumor. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan siya. Hindi ko masyadong nalinawan kung bakit nagkakaganyan ng aso. Pero ito kasing si Bokjo, noong nagkaanak siya, which is dapat hindi namin pabubuntisin. Kaya lang sabi, pag hindi daw nagbuntis ang aso, ay pwede magkaroon ng cancer sa matres. So, pinagbuntis namin para maiwasan na magkaroon siya ng cancer sa matres. Kaya lang, nung nanganak naman siya, ayaw niya magpadede. At ang nagpapadede ng anak niya, ay yung anak niya din na si Molly, na meron ding anak. Sabay silang naging nanay noon. Kaya, ang nagpapadede ng anak niya ay itong si Molly. Si Bokjo kasi ay nakatatlong beses siyang manganak. Si Molly yung pinakapanganay, tapos nanganak siya ng, ay 2 beses lang pala. Yung pangalawang beses niya manganak, yun nga ayaw niya magpadede. Ayan, o, tingnan nyo guys, yung bukol niya sa dede. Na-consult ko na din ito sa vet last year, at mammary tumor daw ngayon. Sakit talaga ng mga babaeng aso nagkakabukol sa dede. At naitanong ko na rin kung magkano ang posibilidad na magagastos. Ang sabi niya sa amin ay yung pagpa-opera nung dede ay parang nasa 10K. Ito nga pala yung isa naming aso, hindi pa rin to nanganganak. Ito ay 4 years old na. Hindi ko pa rin to pinapa-study. Ito naman, anak ni Molly. Si Molly, anak ni Bokjo. Si Bokjo yung pinakauna naming aso. At na-consult ko nga, mabalik tayo kay Bokjo, na-consult ko nga ito sa vet nung nakaraan. Sabi ay, ang magagastos daw o bayad sa pagpa-opera ay 10K plus. Depende pa yon kung, depende pa siguro, basta yun ang pinaka-minimum na pwede namin gastusin. Maliban doon pa yung mga gamot niya. Kasi 'di ba magkakasugat 'yon. Kailangan ay masuportahan pa din siya ng gamot, at saka may mga test pa rin na gagawin. Ayun, hindi ko na lang matandaan pa yung ibang pinaliwanag ng vet kung ano-ano yung mga test na gagawin sa kanya. Ayun, ibig sabihin siguro ay more or less kailangan namin ng mga 20K bago mapa-opera itong si Bokjo. Kaya lang, pwede naman sanang maipa-opera, pwede naman magawa ng paraan kahit ipangutang para matanggal lang yung kanyang bukol. Kaya lang, last year kasi, yung kaibigan ng anak ko, yung may-ari kay Bokjo, ito kasi ay sa anak ko. Ako lang yung mga nag-aalaga sa kanila. Last year, mayroong case din na yung aso nung kaibigan ng anak ko ay nagkaroon din ng bukol at pina-opera din. Ang kaya lang ang nangyari, pagka-opera ay may tumubo ulit na bukol. So, dahil maluwag naman sa buhay yung kaibigan ng anak ko, pina-opera ulit nila. Kaya lang, napatanggal nila yung mga bukol. Ang nangyari, namatay pa rin yung aso nung kaibigan ng anak ko. So, yun ang kinakatakot ng anak ko. Kung ipapa-opera daw itong si Bokjo, baka magkaganon din. Kasi yung aso nung kaibigan ng anak ko ay malakas, masigla, pero may bukol lang din sa parang hita ata yun.
Tapos nung naipatanggal yung bukol, nagkaroon ulit, parang naging active ba yung mga bukol-bukol ng aso. Tapos ipinatanggal ulit hanggang siguro na-stress yung aso. Kaya namatay din. So nagsisisi yung may-ari ng aso na kung sana daw kung hindi pa nila naipa-opera, baka medyo humaba-haba pa ang buhay kasi malakas nga daw yung aso. Kaya lang siguro nung na-opera na nga ay na-stress siguro yung aso kasi nagkasugat siya. Pero yun mapera yung may-ari nun, talagang alagang-alaga nila yung aso nila. Ayan, ito si Bokjo, okay naman siya. Wala naman siyang dinadamdam, wala naman siyang, tahimik lang naman siya. Malakas kumain, mataba nga itong si Bokjo Yan, hindi ko maipag-groom nga kasi nga baka masagi yung dede niya. Ayun, iniingatan ko yan. Kasi 9 years old na itong si Bokjo. Kayo ba guys, sa mga kapwa ko far parent dyan, kung sa inyo ba to nangyari, ano bang gagawin nyo? Papa-opera nyo ba? O hahayaan na lang? Kasi wala naman siyang nararamdaman. Masigla naman siya. Tapos maharot din yan. Kahit medyo matanda na, maharot pa rin yan. Matakaw kumain, mataba naman siya. Kaya lang yun nga, may bukol siya sa dede. Kung sa inyo ba nangyari, anong gagawin nyo? Papa-opera nyo ba o pababayaan na lang din? Hayaan na lang din siya. Kasi wala naman siyang nararamdaman. Yun nga lang, may bukol nga siya sa dede. May case ba sa inyo, mga ka-far parent? Meron din bang, sa makakapanood nito, meron din bang nangyaring ganito sa inyo? Ayan, comment nyo nga at tapos comment nyo na rin kung ano ang mas magandang gawin. Kasi yun nga ang pinag-aalala ng anak ko, baka daw ma-stress si Bokjo at lalong mapadali ang buhay. Ganon. Pero syempre bilang far parent, nag-aalala din ako para kay Bokjo, which is baka mamaya pag naoperahan nga mapadali, ma-stress, natanggal nga ang bukol pero umiksi ang buhay, parang ganun ba? Kasi nga ito nga, may bukol nga siya pero masigla naman siya. Meron bang, sa mga makakapanood dito at may alam sa ganitong case, pa-comment down below nga kung ano ang pwedeng mas magandang gawin. Ayan, ito anak niya to, si Molly. Anak niya to nung nag-pandemic. Si Bokjo kasi ay parang 4 years old ko na ito nang mapaistad kasi nga ayaw sana nung anak ko na maging nanay ito kasi nalulo siyang daw pag may anak. Ayan kapal ng balahibo kasi nga hindi ko maipag-groom. Ako lang nagbabawas-bawas ng buhok niyan. Kasi baka masaging ayon dede. Ayun. Kaya nung pandemic, nung wala yung anak ko, pinaistad ko kahit di niya alam. Kasi nga may nabasa rin ako na kapag hindi daw nagbubuntis yung aso ay nagkakaroon naman ng cancer sa matres. So, iniligtas ko siya doon para hindi siya magka-cancer sa matres. Pero, iba naman yung nangyari sa kanya. Akala ko kasi nung una, yung bukol na yun sa dede ay gatas na tumigas. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon Kaya, comment nyo nga kung ano ba yung mas magandang gawin sa ganon. Papa-opera ba o hindi? Kung may experience kayo about sa ganon. Kasi yun nga ang pinag-aalala ng anak ko. Kasi malakas naman si Bokjo, maharot, masigla. Yun nga lang, may bukol siya sa dede. Ayun lang guys, thank you for watching. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel ay subscribe kayo sa aking channel para notified kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Kung ganito ang mga gusto nyo mga videos about sa mga alagang aso. At kung nagustuhan nyo ang video ko for today, pa-like and share naman po para makita ko rin kung saan nakarating ang aking video ay comment down below na din kayo.
Thank you for watching at mahal ko kayong lahat.